chapter 4. I titled this message, God's worker can expect opposition. Wait lang po sandali. Pakipatay na po. Saka maraming God's worker can expect opposition. Sabi doon na kapag ang isang bagay sa Kristiyano ay nagiging maayos, nagiging mabuti, personal man ito o sosyal o sa ministry niya, sa iglesia, there is always or lagi natin tandaan na makakaranas siya at magkakaroon siya ng oposisyon. Kaya nga sabi dito, God's worker can expect opposition. Kaya tandaan po natin, bilang mananampalataya, sabi nga na hindi magiging madali ang lahat ng lalakaran mo sa lupang ito. Of course, ang Panginoon natin, mapagmahal ng Panginoon natin. Bibigyan ka niya ng kasiyahan. Of course, bibigyan ka rin niya ng katagumpayan. Pero hindi sa lahat ng oras ay ikaw ay magiging masaya. Kasi habang ikaw ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng mga bagay na mabuti para sa ating Panginoon, ito ang katotohanan. Ito yung binabangga natin yung tinatawag natin na expectation over reality. Ina-expect natin na magiging maayos ang buhay natin pag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang reality, habang patuloy tayong lumalapit, habang patuloy tayong nagpapatuloy sa paggawa natin ng mga bagay na kalooban ng Panginoon, makakaranas tayo ng oposisyon. Makakaranas tayo ng paghihirap. And sometimes, makakaranas tayo ng sakit. Hindi lang sa labas ng ating iglesia, hindi lang sa ating mga kamag-anakan, kung hindi, sometimes nakakaranas tayo ng sakit mismo sa ating mga kapatiran. Yan ang katotohanan ng ministeryo. Yan ang katotohanan ng pagiging Kristiyano. Kaya kung ikaw sa umagang ito, kapatid, ay meron ka ng pagkakilanlan kay Jesucristo at nagnanais ka na sumunod sa kanyang kalooban, makakaasa ka na darating at darating ang panahon na magkakaroon ng oposisyon sa buhay mo. Hindi porket ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi porket ikaw ay nagtuturo, ay wala nang mag-o-oppose sa'yo. Mamaya pag-aaralan natin yan sa Ezra chapter 4. Pero, tingnan natin. Sabi nga ng 1 Peter, buksan natin ang ating mga Bibles. Mabilis lang. Bakit kailangan maging handa ang mga tao pag dumarating ang oposisyon? 1 Peter chapter 4. Ito sinasabi ni Pedro. 1 Peter chapter 5 pala, verse 8. Sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaming lion, walking about, seeking whom he may devour. Ito yung isang paalala ni Pedro sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya na nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod, sa mga mananampalataya na nagpapatuloy na gumawa ng mga bagay na nais ng Panginoon. Sabi dito, na be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Isang katotohanan na tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang ang mundo ang kalaban natin. Hindi lang ating mga sarili. Kung hindi dito, ipinapahayag dito na meron talaga tayong pangunahing kalaban. Because your adversary, the devil. Ang ating pangunahing kaaway sa ating pananampalataya is ang ating si Satanas. Sabi dito, the devil. Sabi dito, he is a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Sabi doon, paalala ni Peter, be sober. Sabi niya, pag be sober means be serious. Maging seryoso ka sa iyong paglalakad bilang mananampalataya. Kaya pala ang mga
nagiging seryoso sa kanilang paglakad upang lumago sila sa Panginoon, is tinatarget sila ng kalaban. Sabi dito, be sober, be serious. And also, yung sinabing word na vigilant, the word vigilant means is to be watchful or to careful to notice any danger. Yan yung pag nadideploy yung mga military sa isang lugar, pagsakay pa lang nila ng sasakyan, handa na sila. Ibig sabihin, full alert na sila. Anytime, pwedeng silang ambushin, pwede silang makakaroon ng enkwentro. Yan yung binabanggit dito. Kaya binabanggit sa atin ni Pedro dito, be sober, be vigilant. Lagi tayong maging handa sa mga gagawin ng kalaban sa atin. Kaya nga, bilang mananampalataya na patuloy na nagnanais na lumago sa ating spiritual na pamumuhay, makakaasa tayo na magkakaroon tayo ng oposisyon. Be vigilant. Because your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Sabi niya, hinalintulan niya dito si Satanas na parang leon na naglalakad at naghahanap ng kanyang makakain. Sabi nga ni Peter, mabibiktima. Totoo yun. At alam nyo, ang mga paborito ng kalaban? Yung malaman. Yun yung mga taong, lalo-lalo na sa mga Kristiyano, yung tinatawag na unprepared Christian. Yung mga Kristiyanong hindi handa. Mamaya malalaman natin paano tayo magiging handa sa buhay natin. Gustong-gusto ng kalaban na biktimahin yung mga Kristiyanong hindi handa. Tandaan natin, yung mga Kristiyano, alam natin na may mga kapatid tayo sa pananampalataya na ibig sabihin na tumalikod or nagpatuloy sa kasalanan. Hindi na pinapabayaan ng kalaban yun kasi alam niya, lahat ng desisyon nun ay sa kanya na. Pero sa mga mananampalataya na nagpapatuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon, yan yung mga bagay na gustong-gustong biktimahin ng kalaban. Kaya tayo bilang mananampalataya, kailangan aware tayo sa ating mga sarili. Lagi tayong handa. Kasi nais ng kalaban, sisirain niya daw tayo. And of course, hindi lang sa mga unprepared, but also sa mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Ito yung pinaka-gustong-gustong target ng ating kalaban. Yung mga naglilingkod sa Panginoon. Yung mga binigay ang buhay para maglingkod. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano na nagnanais na, Panginoon, gamitin mo ako, gamitin mo ang buhay ko, gusto kong lumago sa iyong pagmamahal, gusto kong magpagamit sa iyo. Yan ang mga gustong-gusto ng kalaban. Kaya yung katotohanan sa reality na ang Kristiyano na nagpapatuloy sa kalooban ng Panginoon, sila yung pinaka-main target ng ating kalaban. Be watchful, be sober, and be vigilant. So ang tanong sa umagang ito, how would you respond to someone who says being active in service for the Lord isn't worth the risk? Nakarinig na ba kayo ng tao na nagsabi na yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi naman parang wala kang kahinat na dyan. Ano may tutulong sa buhay mo yan? Ano kaya ang may isasagot natin? Kung sakaling may mga tao na nagsasabi, lahat ng ginagawa mong yan, napapagod ka na, wala namang kabuluhan yan. How would you respond to someone? Or saying, why is it important for a believer to know that the more he or she lives for God, the more Satan will target him or her? Huwag po kayong matakot ha. Kasi baka iniisip nyo, ayoko na maglingkod sa Panginoon. Ayoko na maging tapat sa Kanya kasi bakit? Ako pala yung magiging target ng kalaban.
magiging mahirap ang buhay ko sa mundong ito. Kasi lahat na lang ng gagawin ng kalaban is para pahirapan ang mundo ko, para hindi ako magpatuloy. Yan ang katotohanan. So, punta na tayo sa ating text. Sa Ezra, kanina binasa natin yung chapter 4 para lang mabigyan natin ng konting glimpse yung pag-aaral ng Ezra. Basahin natin kung ano yung sinasabi. Sabi dito, Ezra. Ang story ng Ezra is about the people of God na natapos na yung exile nila. Actually, babalik na sila sa lupa kung saan ipinapangako ng Panginoon. And itong mga taong ito na nakaranas ng matagal na pagbihan. Actually, sabi dito, 70 years sila na-captive. 70 years sila naghirap. 70 years silang napreso sa mga taong hindi nila kapareho. At nung bumalik na sila, nagkaroon sila ng desire na ibalik yung sarili nila sa Panginoon. Ayan na. Sinabi nga natin na ang isang Kristiyano, pag nagnanais na bumalik or nais niya na gusto niya nang ibigay ang buhay niya sa Panginoon, ito na ang nagiging problema. Parang itong mga taong ito sa Ezra. Kasi itong mga taong ito, nagnanais sila na ibalik na nila yung dati nilang kasiglahan sa Panginoon. At isa sa mga naisip nila is nais nilang magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Kaso naisip nila, wala kaming templo. Kaya napag-usapan na nagnanais sila na gumawa ng templo kasi wala silang place of worship. Alam natin na ang mga Israelites is they have a place of worship. Nung time na sila ay lumabas sa Egypt, gumawa sila ng tabernacle kung saan doon sila nag-aalay ng papuri, doon sila nag-aalay ng mga bagay sa Panginoon at doon nila kinikita ang ating Panginoon. Doon sila nagsasamba sa Panginoon. At dito, handa na ang kanilang mga puso upang bumalik sa ating Panginoon. Ngunit, wala pa silang tahanan para maglingkod sa Panginoon. Kaya ang story is, dito sa Ezra, dito yung tinatawag na panimula ng panibagong buhay sa mga taga-Israelites. Kasi dito, inire-rebuild nila yung house of God. Yung temple na tinatawag. Sabi dito, the story of Israel would always remind us that God is faithful to His word. He will accomplish what He has started by all means. Isang paalala sa atin, tingnan natin yung mga Israelites pala, nung nagpatuloy sila sa kasalanan, binigay sila ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Kasi, tandaan nyo, may mga pangako ang Panginoon sa kanila before. Sabi na kung sila ay magpapatuloy sa kalooban ng Panginoon, sila ay pagpapalain. Pero sabi nga doon, na pag sila ay sumuway, sila ay papunta na sa disgrasya. At nangyari yun, nung kaya na-divide yung kingdom ng Israelites. Nagkaroon ng southern and northern kingdom. Kasi yung pinakahuling hari na umupo sa Israelites was Solomon. Nangyari kay Solomon is dahil sa hindi niya nabantayan ng kanyang sarili, dahil sa kanyang mga asawa, sabi nga doon sa pag-aaral, na yung mga asawa niya ang siyang nagdulot para lumayo si Solomon sa kalooban ng Panginoon. At dahil doon, na-divide yung kingdom. Ibig sabihin, nagkaroon ng dalawang kingdom, yung northern kingdom, which is Israel, and the southern kingdom, which is Judah. At mamaya malalaman natin kung ano pa yung naging mga masasamang bagay. Kaya bilang mananampalataya, pag tayo ay patuloy sa kasalanan, makakaasa tayo dahil sa pagmamahal ng Panginoon, makakaramdam tayo ng pagpapalo
dahil nais na tayong ituwid. Pero habang tayo ay pinapalo ng Panginoon, makakaasa tayo na magiging miserable ang buhay natin. Bakit? Lumalayo tayo sa ating sa kalooban ng Panginoon. The more na tayo ay lumalayo sa kalooban ng Panginoon, the more nagiging miserable ang buhay natin. Tandaan po natin yan. Wala pong pinakamaganda at masayang lugar kung hindi sa loob ng kalooban ng Panginoon. Kaya kung ikaw bilang mananampalataya, reminder lang sa atin, sa lahat sa atin, even sa akin, nire-remind sa atin na tignan natin yung tao ng Israel. Kasi sa Israelites, hinirang sila ng Diyos, pinili sila ng Diyos, sabi doon, sinactify sila ng Diyos, and yet, bumabalik sila sa mga dati nilang gawa. And every time na sila ay bumabalik sa dati nilang pag-uugali, sa dati nilang mga pamumuhay, nakakaranas sila ng matinding paghihirap sa buhay nila. Yan ang nagagawa ng kasalanan. Kaya dito, nakikita natin kung ano yung naging puso ng Israelites. Nagnanais sila na manumbalik. Kaya nagdi-desire na sila na gumawa ng isang templo para doon nila idaos ang kanilang panambahan. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Tayo ay natitipon dito sa Payatas para magdaos ng isang mahalagang bagay. Para makilala natin ang Panginoon, para tayo ay makapagbigay, para tayo ay maging kagamit-gamit sa ating mga kapaligiran, sa ating mga kapatiran. At of course, lalo-lalo na makapagbigay tayo ng luwalhati sa Panginoon. Sabi doon, after receiving God's punishment, it's now ready for God to restore His people. Their heart is now ready for God. Ito ang sabi ng Ezra chapter 4, verse 1. Ay, hindi. Sa chapter 3 pala, ito po. Ito ang sabi, and when the 7th month was come, and the children of Israel within the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Yung word na one man, nagkaroon ang sa ibang meaning, sa ibang translation, nagkaroon sila ng unity. Ibig sabihin, nung sila ay bumalik, nagkaroon sila ng pagkakaisa-isa. Iisa yung pananaw nila nung sila ay binabalik ng Panginoon. At yun ay para gumawa ng templo sa Panginoon. They wanted to worship but there is no temple. They wanted to sacrifice but there is no altar. Because of their desire to worship God, they devote themselves to rebuild the temple. If a Christian is devoted to follow God and get serious with Him, he can expect that Satan is watching him. The reason he wants to destroy the good things that is being done by someone who is willing to be in obedience to God. Sabi doon, na whenever a Christian commits himself to follow God, Satan is always watching us. Kasi alam natin, ang Panginoon, nagbibuild ang Panginoon eh. He is building His kingdom sa kanyang mga anak. Pero ang ating kalaban, He wants to destroy. Destroyer nga ang ating kalaban. Kaya paalala sa atin, totoo yung sinasabi na whenever we want to give our best to God, Satan is giving himself his best para lang sirain yung mga ginagawa natin. Magandang malaman natin yun, magandang maisip natin yun. Kasi it would remind us na pag tayo ay naupo, magtatanong tayo, bakit kaya nangyayari sa akin ito? Tama naman, kasi sometimes tama naman yung ginagawa talaga natin. Sabi nga, na talagang nagpapakahirap ka, binibigay mo yung best mo sa Panginoon, and yet nakakaramdam ka ng paghihirap. Ito yung katotohanan. At dito sa ating pag-aaral sa Ezra chapter 4, dito mapapansin natin na itong mga taong ito, devoted sila sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, and yet may humahad lang sa kanila.
And there are three reasons or three enemies plan to destroy yung ginagawa ng mabuti ng mga tao ito para sa Panginoon. And first plan ng ating kalaban, hindi lang sa mga Israelites, but sa atin. The enemy's plan is to deceive, deception, pandaraya. Yan ang pinakaunang-unang gagawin ng kalaban natin. Whenever we want to give our best to God, makakaranas tayo na nandyan siya para i-deceive tayo. Akala natin okay na ang lahat. Akala natin, aba, maganda na yung takbo ng ginagawa natin. Sabi doon sa reminder sa 1 Peter, kung hindi tayo vigilant, madideceive tayo. Kaya nagkaroon ng pagkakasala si Eva kasi diniceive siya ng ating kalaban. Na-deceive si Eve. And sabi dito, punta na tayo sa ating text, sabi dito sa verse 1 to verse 3, na when the adversaries of Judah and the Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the Lord God of Israel, so verse 2 sabi dito, then saying came to Zerubbabel and to the chief of the fathers and said unto them, let us build with you, for we seek your God as ye do, and we do sacrifice unto him since the day of Esarhaddon, king of Ashur, which brought us hither. Sabi dito sa verse 3, but Zerubbabel and Jeshua and the rest of the children of the father of Israel said unto them, ye have nothing to do with us to build a house unto God, but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, hath commanded us. Kung papansinin natin, ito na nag-uumpisa na sila. At sabi doon na merong lumapit. Siguro sa sobrang tuwa ng mga Israelites, sa sobrang galak nila, na ipapahayag nila yung kasiyahan nila sa gusto nilang gawin, at ang mga tao sa paligid nila napansin ito. Dito sa verse 1 pa lang, sabi dito merong lumapit sa kanila. At alam niyo ang ginawa ng lumapit sa kanila? Sabi doon na nag-offer itong mga ito ng tulong. Kung papansinin natin, kung ikaw ay may ginagawang bagay, tapos may nag-offer sa'yo ng tulong, ano yung unang reaction mo? Of course, di ba magagalak ka? Kasi unang-una, kung ikaw ay matutulungan, mapapadali ang iyong trabaho, mapapagaan yung mga gagawin mo. Ang ganda, no? Ready na yung mga Israelites. Tuwang-tuwa na sila. At hindi lang yun, napansin ng mga katabi nila na ganun yung puso nila. At sabi doon sa verse 1, na nag-o-offer sila ng tulong. Sabi, tulungan na namin kayong gumawa ng templo ng inyong Panginoon. In fact, sabi doon, na nagbibigay din kami sa Panginoon. Nagsasacrifice din daw sila sa Panginoon. Sabi doon, ano daw ang masama sa pagbigay ng tulong? Pero ang tanong doon, hindi masama ang pagbibigay ng tulong. Pero ang magandang tanong doon, sino yung nagbibigay ng tulong? Maganda, isipin din natin kung sakali may mga bagay na tumutulong. Hindi po, wala po akong sinasabi na pag tayo ay nagtatrabaho tapos may nagbibigay ng tulong sa atin is tanggihan natin baka o kaya naman pag-isipan pa, hindi naman po gano'n. Pero dito kasi, ang pinapahayag dito, yung kasiyahan nila sa Panginoon na naipahayag nila sa mga kalaban nila, yung mga kalaban nila mismo ang nag-o-offer. Pero of course, alam ng Panginoon kung paano niya i-handle ang kanyang mga anak, binigyan niya ng katalinuhan, ng wisdom, yung mga authorities, and sabi doon, tinanggihan nila yung tulong. Para malaman natin bakit nila tinanggihan yung tulong, kailangan malaman natin sino ba yung mga taong nagnanais sa tumulong sa kanila.
Yun ang mahalaga na malaman natin. Bakit kailangan nilang tanggihan yung tulong? In fact, kung sila ay natulungan, mas mapapadali yung paggawa nila ng templo ng Panginoon. Alam niyo ba kung ilang years nilang ginawa yun? Binanggit sa New Testament na 30 years nilang ginawa yung temple. Sabi nga ng mga di ba? Kaya nagalit yung mga Hudyo kay Jesucristo. Destroy the temple and I will rebuild it in 3 days. Hindi tinutukoy ng Panginoon yung mismong templo. Kung hindi lang tinutukoy niya doon yung spiritual na templo, which is yung kanyang katawan. Sabi doon, it took 30 years for them to build the temple. Sipin mo, yung 30 years na yun, kung sila ay tinulungan ng mga taong nasa paligid nila at nagpatulong sila, maaari siguro nabawasan. Pero hindi ganon ang pagnanais ng mga kalaban nila. Sapagkat yung mga nagnanais na tumulong sa kanila para malaman natin, ito yung mga Samaritano. Ano yung mga Samaritano? Bakit pag narinig natin yung mga Samaritans, sabi niya, nothing to do with the Samaritans. Sabi nga, huwag kang makiano sa mga Samaritano. Bakit ganoon na lang ang mga pagtingin ng mga Hudyo pagdating sa mga Samaritano? Ano ba yung mga Samaritans? Tandaan natin, meron nga parable ng Panginoon about sa Good Samaritan. Ano kaya yung pinuportray ng Panginoon pagdating sa mga Samaritans? Sino yung mga Samaritans? Sabi dito na the Samaritans were people who got intermarried with foreign people. Nung sila ay tinake captive at dinala sa Babylon, may mga natira doon sa Jerusalem, sa Israel, sa mga tao. At dahil sa mga natirang yun, pinasok sila ng mga ibang lahi at doon nagkaroon yung tinatawag na intermarriage. Ibig sabihin, yung lifestyle nila bilang Hudyo at yung lifestyle ng pagiging pagano naghalo. Kaya whenever naririnig nila ang Samaritans, ang unang-unang pumapasok sa kanilang isipan, ito yung paghahalo ng paniniwala sa Panginoon at paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano kasi hybrid ang mga religion ito. Naniniwala sila kay Jehovah and yet nagpa-practice sila ng mga pag-worship sa idol. And even sa mga pag tinawag natin yung mga pagan worship before, nagsasacrifice sila ng mga babies. Ganun yung pagan worship before. Kaya whenever na marinig nila yung mga Samaritans, alam nila na hindi mabuti yung lahi ito. Halo ito sa paniniwala ng Diyos at sa mga bagay na hindi nais ng Diyos. Kaya nung humihingi pa yung mga tao na lumapit at nag-offer ng tulong, ay gusto lang pala silang i-deceive. Kasi actually, ang gusto ng mga Samaritans is hindi matuloy yung ginagawa nila para sa Panginoon. Ang gusto nila na mag-remain ang mga Israelites na ganoon lang sila. Sabi doon, their true intentions for the help was to infiltrate and to destroy the effort in building the temple. Tandaan natin, behind the Samaritans' attempt to destroy the project was Satan. He doesn't want the temple to be built and for the Jews to come back to God. Buksan natin ang ating Bible sa 2 Corinthians 11:14. Sabi dito sa 2 Corinthians 11:14, and no marvel, for Satan himself is transformed into the angel of light.
ito yung isa sa mga karakter ng ating kalaban na tinatransform niya is ang kanyang kaanyuan. Pero tandaan po natin, si Satan, hindi po siya yung lagi natin iniisip na pag pumapasok sa atin yung pag-itsurang demonyo daw, lagi natin iniisip, pangit. Lagi natin iniisip, may sungay, may hawak na tinidor, tapos may mahabang puntot na pula. Hindi po ganun ang itsura ng ating kalaban. Sapagkat sinabi na si Lucifer is siya yung pinakamagandang anghel. Kaya pag nakita mo siya, mabibighani ka sa kanya. Ganun ang ginagawa ng ating kalaban. Dinideceive niya tayo. Naakala natin, pag hindi tayo ready, hindi tayo aware, akala natin na sa tulong niya, mapapagaan ang problema. Yun pala, we're heading for destruction. Ipapahamak pala tayo. Deceitful ang ating kalaban. Kaya tandaan natin, yan ang number one na pangunahing ginagamit ng ating kalaban sa atin. Gusto niya tayong dayain. Lalo-lalo na sa ministry. Iniisip natin na nagtatagumpay na tayo sa ating ministry. And yet, kung titignan natin, nagtatagumpay yung kalaban sa atin. Kaya maganda, sisiya sa atin ang ating mga sarili. Aalamin natin, yung mga ginagawa ko ba talaga bang nakakapagbigay ng uluwalhati sa Panginoon? Kasi baka nadadaya na tayo, na ipinapaniwala tayo na porket nagkaroon na tayo ng church building is naging maayos ng takbo ng ministry natin. Huwag natin iisipin na nagtatagumpay na tayo. Pero of course, syempre nagiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Ito yung nagdudulot sa atin na magpatuloy kasi ito yung mga blessing sa atin ng Panginoon. Pero it would remind us na kailangan maging watchful tayo. Kasi pwede tayong dayain ng kalaban anytime. Be watchful, be sober, be vigilant. What deception or lies does Satan tells a believer? Ano kaya yung mga binabanggit sa atin ng kalaban? Lagi niyang dinadaya ang ating mga tenga. What can a believer do to recognize and reject Satan's lie? Kung merong, sabi doon, kung merong bagay na binubulong ang ating kalaban sa tenga natin, of course, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi doon, what can a believer do to recognize and reject Satan's lie? Sabi doon sa John chapter 17, verse 14 to 17. Sabi dito sa verse 14, I have given them thy word, and the word hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou should take them out of the world, but thou shouldest keep them from evil. Verse 16, they are not of the world, even as I am not of the world. Sabi dito sa verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is true. Para malaman natin ang peke, is kailangan natin malaman ang katotohanan. Kung hindi natin alam ang katotohanan, madali tayong dayain. Yan ang ginagawa sa mga empleyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para daw malaman nila yung tunay na pera sa peke, is binibigyan sila ng isang pera at talagang susuriin nila, pag-aaralan nila yung tunay na pera at ihahambing nila sa peke. Doon natin malalaman ang tunay sa hindi tunay. Kaya whenever na may dumarating sa buhay natin, lagi natin itong tinitignan sa salita ng Panginoon. In-align ba ito sa kalooban ng Panginoon? Ito ba yung nais ng Panginoon? Sometimes kasi may dumarating sa atin na maganda. Sabihin na natin, for example, binigyan tayo ng Panginoon na, binigyan tayo ng pagkakataon na
umasenso sa ating mga negosyo. Aba, pwede gawin ng Panginoon yun. Ngunit, tignan natin, kung itong negosyo ito is nakakalayo na sa atin sa personal nating relasyon sa Panginoon. Sometimes, even sa pagsisimba natin, hindi na natin nagagawa. Bakit? Ginagawa na natin yung negosyo natin. Kaya tinitignan natin, nadadaya tayo ng Panginoon. Sometimes, sasabihin pa nga natin, pinag-pray ko to sa Panginoon eh. Binigay sa akin ng Panginoon ito eh. Di ba? Whenever sa trabaho, yung mga wala mong trabaho dyan na nagpipray, binigyan sila ng trabaho. Kaso nga lang, ang trabaho nila, every Sunday, papasok sila. Doon nagkakaroon ng tanong, kalooban pa talaga ng Panginoon ito, o dumarating lang ito para dayain ako. Nasa sa atin yung conviction eh. Ibig sabihin, para malaman natin ang mali ng isang bagay, kailangan natin malaman yung katotohanan. Kaya sinabi doon na wala nang ibang sagot para malaman natin yung pandaraya ng kalaban is kailangan natin magkaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa katotohanan. Yung ginagawa natin sa pag-attend ng simbahan, yung ginagawa natin sa pag-attend ng prayer meeting, yung ginagawa natin sa pagkakaroon ng devotion at pagkakaroon ng personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon, inilalapit natin ang ating sarili sa katotohanan. Inilalapit natin ang ating mga sarili para hindi tayo madaya ng ating kalaban. Tandaan po natin, deception ang isa sa mga pinakamatinding instrumento na gagamitin ng ating kalaban. Deception. The Word of God is the only way para malaman natin yung katotohanan. Yan ang pag-aaralan natin sa Ezra chapter 1. Punta na tayo sa second point. Sa second point is, after ng deception, the enemy's plan is to discourage. Kung kanina deception, ngayon discouragement na. Basahin natin. Verse 4. Sabi dito, then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them in building. Sa ginawa ng mga Samaritans, dinideceive nila, pero hindi sila nagtagumpay. Ito na ang ginawa nila. Dahil nag-isip sila ng bagay na hindi umubra, punta tayo sa plan B, sabi nila. Gawa tayo ng mga bagay na makakapag-discourage sa kanila. Sa isang mananampalataya, ito ang isa sa mga pinakamasakit na nangyayari. Lalo-lalo na, pag tayo, on the go tayo sa Panginoon, gustong-gusto natin na maglingkod sa Panginoon, gustong-gusto natin na magpagamit sa Panginoon, tapos bigla na lang, sabi nga ni Sir Tony, lagi kong naiisip yung isang mananampalataya na nag-aapoy sa Panginoon, ay parang bubuhusan daw ng malamig na tubig. Parang, di ba? Yung init biglang nawawala. Bakit? Nadi-discourage. Yan yung isa sa mga masakit isipin na katotohanan sa loob ng iglesia. Hindi lang sa ministeryo, kung hindi sa pang-personal nating pamumuhay. Bilang anak ng Panginoon. Nagnanais tayo, kagaya last time. Diba, check natin kung nasaan na ba tayo sa maturity natin sa Panginoon. Eto na, nagkaroon tayo ng mga checklist. Eto na, ginagawa na natin yung mga checklist. Mamaya-maya, dumating yung discouragement sa buhay natin. Sabi doon, nanghina yung kanilang mga kamay. It means na yung dati nilang sigla, nauwi sa kalungkutan. Nanghina. Yung kanilang desire na gusto nilang makamit noon is unti-unti nang nawawala. Yan ang nagagawa ng discouragement. Kaya every time na tayo ay nadi-discourage, tignan nyo, pansinin nyo, pag kayo ay nadi-discourage, pag tayo ay nadi-discourage, kasi ako nadi-discourage din ako Pero kung yun ang magiging pangunahing takbo ng puso ko at isipan ko, sometimes, panghihinaan talaga tayo.
At yun ang magiging rason para tayo ay tumalikod. Yun ang magiging rason para tayo ay lumayo sa kalooban ng Panginoon. At yun ang magiging rason para tayo ay magalit sa Panginoon. Kaya whenever na dumarating ang discouragement sa atin, tapos ito ay patuloy nating nilalagay sa ating mga puso. Sabi nga doon na kalaunan, lalayo at lalayo tayo sa Panginoon. Kaya whenever na dumarating ang discouragement sa atin, alisin kagad natin. Sabi doon na the Jews were weak because they were discouraged and disheartened. Their excitement to work began to diminish. Their passion to build the temple slowly begins to fade. And sabi doon sa verse 4, imagine if you were one of the builders. What could your adversary to do or say to discourage you from continuing the work? Sabi, kung ilagay natin ang ating mga sarili sa mga tao noon, kasama tayo sa mga taong masaya na gustong maglingkod at gumawa ng templo ng Panginoon. Ang tanong, ano kaya yung mga bagay na gagawin ng kalaban para ma-discourage ka? Ikaw lang nakakaalam yan eh. Ano yung mga bagay na magkakaroon ng impact para ma-discourage ka? Maaari pwede pamilya mo. Maaari pwede yung kalusugan mo. At masakit doon, maaari yung kapatid mo sa pananampalataya. Sometimes yun yung isa sa mga pinakamasakit kasi yung sa family, sabi doon sa pagsusunod sa Panginoon, whoever doesn't hate his brother or sister, hindi sinabi doon na kutsain natin sila or yung talagang ayawan natin sila. Kung hindi, kung sino yung mas magbibigay ng prioridad sa buhay mo. Sino ang mas pipiliin mo? Sino ang mas pipiliin mong sundin? Ang Panginoon ba o yung pamilya mo? Ang sabi doon na isa sa mga pinakamasakit na magiging discouragement sa atin is yung ma-discourage tayo sa ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Kung tayo kaya yung nagbibuild doon, kung lahat tayo dito, kasama tayo sa building noon, ano kaya yung magbibigay ng discouragement sa atin? Ano kaya yung bibigay ng kalaban para ma-discourage tayo, para hindi na tayo magpatuloy? Sa mga oras bang ito, nakakaranas ka ng discouragement sa buhay mo? Sa mga oras bang ito, ginagamit ng kalaban yung isang bagay para panghinaan ka, para mawala yung init mo sa Panginoon? Kasi malalaman mo kung talagang nadi-discourage ka na eh. Tanungin mo muna yung sarili mo. Yung sigla ko ba rin ba noon sa aking sa pagsunod sa Panginoon is pareho sa sigla ko ngayon? Kapag may mga nagbabago dahil sa discouragement, kailangan mong alisin ito. Kasi kalaunan, pag ito'y patuloy mong nilalagay sa puso mo, yan yung mga bagay na magdudulot na ikaw ay lumayo sa Panginoon. Hindi mo namamalayan. Of course, pag nadi-discourage tayo, sasabihin natin, normal lang naman yun, Kuya Ryan eh. Normal lang naman discourage ka sa tao. Oo, normal yun kasi tinitingnan natin ang tao. Sabi nga ng Panginoon, huwag kang titingin sa tao kasi talagang madi-discourage ka. Maaaring ma-discourage kayo sa akin. Ako, nagsasalita ako sa inyo sa harapan. Pero kung makikita niyo yung pamumuhay ko, baka yung iba sa inyo ma-discourage. Di ba? Kasi hindi pa ako perfecto. At ganoon din tayo sa bawat isa. Kung lagi tayong titingin sa kaliwa at sa kanan natin, sa harap at sa likod natin, madi-discourage at madi-discourage tayo. At sometimes yun ang magiging dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon. Sometimes yun ang magiging dahilan para tayo ay magalit sa Panginoon. Nakakatakot. Discouragement. Sabi doon na sa verse 5, they use counselors to frustrate them. Yung word na frustrate is to cause someone to feel angry or to be upset, to discourage or to prevent from succeeding. Ito yung gustong gawin ng mga Samaritano sa mga kalaban ng Israelites noon. They want them to be frustrated. Kasi whenever a person is frustrated, ayaw niya nang gumalaw. Nangihina na siya.
Binigyan ako ng, sabi nga, binigyan ako ng Panginoon ng mataas na katungkulan. Siyempre, of course, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Tapos, yung mga subordinates or yung mga kasama ko sa loob ng gawain yun, hindi naman gumagawa sa frustrate tayo. At yung frustration na yun ang magdudulot ng panghinaan tayo. Ayaw na natin gumalaw. May isa nga akong narinig eh. Binigyan siya ng pagkakataon na mag-lead. Sa first week niya, tuwan-tuwa pa siya. Mga ilang linggo lang, sabi niya doon na frustrate na siya. Bakit? Kasi yung iba sa kanila ayaw na sumunod, yung iba sa kanila nagkakanya-kanya na. At yung pagiging leader niya, hindi niya na raw ma-exercise. Na-frustrate na siya. At dahil sa frustration niya yun, sabi doon, sometimes gusto niya na raw umaya. Na-discourage siya, na-frustrate siya. Nakakalungkot. At sabi doon, kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili, maaari tayong dayain, at maaari tayong ma-discourage. Frustration. The cause of someone to feel angry or upset, discouraged or prevent them from succeeding. Anyone who tries to serve God would become a target for Satan's discouragement. He carries a big bag of wrecking tools, and discouragement is his favorite tool to use. Kaya paalala sa atin na nagnanais na sumunod sa Panginoon, nais ng kalaban na ma-discourage ka. Nais ng kalaban na ma-deceive ka. Bakit? Kasi pag siya ay nanalo doon, mawawala ka sa iyong focus sa Panginoon. And sometimes, mawawala ka sa kalooban ng Panginoon. Yan ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na mangyayari sa isang mananampalataya. He used discourage to destroy initiative and the joy to work for the Lord. Destructive criticism, difficult circumstances can wrap up the strength and determination of the believers who let down his guard. When a believer diverts his attentions from God's sufficiency and focus instead of the negative words and circumstances, hindi magtatagal, mawawala siya sa ministeryo sa Panginoon. Sabi ng John 16:33, pinredict ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na buksan nga natin yung ating Bibles. Basahin natin. John 16:33. Sabi niya dito sa first part, basahin muna natin yung first part. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Yun yung pinaka-first part. Ye shall have tribulation. Kung susuriin natin, magkakaroon daw tayo ng mga paghihirap. Dahil tayo ay nasa Panginoon. Baka sabihin ko, dinidiscourage ko kayo. Pero yun ang sinasabi ng katotohanan ng Panginoon. Pero kung doon lang tayo titigil, madi-discourage lang tayo. Pero basahin natin yung kabuuan. Ulitin ko. Sabi nila, these things I have spoken unto you, that in me ye have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Kung nagkakaroon tayo ng discouragement, walang ibang magbibigay ng kasiyahan sa atin kung hindi ang ating Panginoon. Dito nire-remind niya sa atin na huwag kayong mag-alala, huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong ma-discourage. Ituloy nyo lang yung ginagawa nyo sa Panginoon. Bakit? Sabi niya doon, napagtagumpayan niya na yan lahat.
At bilang mga anak niya, magtatagumpay din kayo dyan. Maghirap man kayo sa ngayon, balang araw, aalisin niya lahat ng lungkot at discouragement sa buhay mo. Napagtagumpayan na lang ang Panginoon niya. Hindi niya tayo iniwanan nung tayo ay nadi-discourage. Hindi niya tayo iniwanan nung tayo ay helpless. Kaya whenever we feel discouraged, remind us to focus our attention to God. Kasi yun lang at yun lang ang magbibigay sa atin ng encouragement. Sabi doon, be of good cheer, I have overcome the world. Kung discourage ka sa mga oras na ito, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, ang mga yan ay mawawala din. Balang araw, buburahin ng Panginoon yan. Basahin din natin yung Numbers. Maganda rin yung sa Numbers. Numbers 13, verse 25 down to verse 14:4. Ito yung time na binigyan ng pagkakataon ni Moses na makita yung mag-spy out sa promised land. Nagpadala ng 12 spies sa lugar. At doon kabilang si Joshua at si Caleb. At sabi doon, kung babasahin natin, and they returned from searching of the land after 40 days. Verse 26. And they went and came to Moses and Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of the Paran and Kadesh, and brought back word unto them and unto the congregation, and shewed them the fruit of the land. Verse 27. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Sabi ng mga pinadala ng 12 na tao, sabi, galing na kami dun sa sinasabi na promised land na ibibigay ng Panginoon. At ito yung bunga. Sabi nila, na tunay nga, nasagana ang lupang yun. Pero tingnan natin sa verse 29. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And more on, we saw the children of Anak there. Yung children of Anak, yun yung mga lahi ni Goliath. They were giants. Kaya after nung sinabi ng mga tao, sabi, eto yung bunga, talagang maganda yung lupain, sagana. Pero sabi doon na yung mga tao doon, higit na sila mas malalakas sa atin. Sabi doon, yung mga tao na nakatira doon, nasa lahi sila ng Goliath, mga malalaking tao yun. Ano kayong laban natin doon? Of course, kung ikaw yung nasa lugar ng Israelites, kung ikaw siguro yung makakarinig ng news na yun, siguro unang-unang mangyayari sa'yo is, panlulupay-payan ka. Kasi, ito na yung binigay ng Panginoon Malapit mo nang makuha Pero may nag-survey. At ito yung sinabi. Sabi sa survey, oo, maganda yun. Kaso nga lang, ito yung mga matatagpuan nating tao doon. At hindi lang yung mga anak ng tao doon, kung hindi, nevertheless, the people be strong that dwell in the land. Verse 29. Sabi doon, na the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast. Ibig sabihin, napapaligiran sila ng mga kalaban nila. Yung binibigay sa atin ng Panginoon na lupa, sagana yun, totoo yun, pero ang mga nakatira doon is yung mga lahi ni Goliath, at hindi lang yun. Sila ay napapalibutan ng kanilang mga kaaway. Saan man sila pumunta,
nandoon yung kaaway. Pero sabi dito sa verse 30, "And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome." Ang ganda ng sinabi ni Caleb dito. Sa 12 na ipinadala, 10 sa kanila ang nagsabi ng mga masasamang balita. Pero si Caleb at saka si Joshua, sila yung nagsabi, pumunta na tayo dun. Kunin na natin yung binibigay ng Panginoon sa atin. Sabi, for we are well able to overcome it. Ang ganda ng binanggit niya dito. Binigyan niya ng encouragement yung mga tao ng Israelites. Tuloy natin. Sabi dito sa punta na tayo sa sa chapter 14. Sabi dito, "And all the congregation lifted up their voice and cried to the people and wept at night." Sabi doon, dahil sila ay na-discourage, napanghinaan sila, naiyak na lang sila. And sabi sa verse 2, "And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in the wilderness?" Ito yung nagawa ng discouragement sa kanila. Sabi doon, nag-murmur sila. Yung parang nagsasabi na sila ng mga bagay na masasakit sa mga leaders nila. At sabi doon, dinala tayo ng Panginoon dito sa lupang ito, at ito ang matatagpuan natin. Nais ba ng Panginoon na tayo ay patayin doon sa lugar na yun? Yan ang nagagawa ng discouragement. Whenever na nawawala ang focus natin sa Panginoon, kung ano-anong mga nasasabi natin, kung ano-anong pumapasok sa isip natin. And sometimes, yung mga yun, nakakasakit sa kalooban ng Panginoon. Nami-miss natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero, ito yung isa sa mga pinakamagandang sinabi ni Joshua at ni Caleb. Sa verse 9, ng Numbers 14, verse 9. Kung meron kayong mga markers, i-mark nyo sa Bible ninyo. Ito ang sabi niya dito. Sabi ni Joshua at ni Caleb, "Only rebelled not ye against the Lord, neither feared ye the people of the land. For they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not." Isa sa mga gustong ipahayag ng verse na ito, whenever we are discouraged, remember, kasama natin ang ating Panginoon saan man tayo magpunta. Kaya pag tayo ay nakakaranas ng discouragement, alam ng Panginoon kung paano niya tayong bibigyan ng kalakasan. Sabi nga ni Joshua, huwag kayong matakot. Kaso may paalala siya. Huwag ka lang mag-rebel sa Panginoon at gawin mo lang ang kalooban niya. Sabi doon, laging kasama mo ang Panginoon. Kaya meron pa rin tayong kailangan gawin. Whenever we are discouraged, sa ministry man, sa family man, sabi doon, huwag ka lang mag-rebel. Ipagpatuloy mo lang yung mga bagay na mabuti. Ipagpatuloy mo lang gawin yung kalooban ng Panginoon. Sabi niya doon, makakaasa ka na laging nasa likod mo, Panginoon. Tutulungan ka na sa lahat ng mga paghihirap mo. Ang ganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Sometimes, kaya tayo nadi-discourage kasi more on yung narinig natin o yung nakita natin, doon na tayo nakafocus. Nawala yung attention natin sa ating Panginoon na higit na kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible sa buhay natin. Kaya whenever we are discouraged, sabi doon, huwag tayo mag-rebel. Sa halip na tayo tumalikod, ipagpatuloy lang natin. Ituloy mo lang, kaibigan, ituloy mo lang ang laban. Huwag kang ma-discourage. Para hindi ka ma-discourage, lagi mong ituon ang atensyon mo at ang iyong puso sa ating Panginoon.
Yan ang nais niya. Discouragement. Kaya sabi doon, Joshua and Caleb reminded them of God's promise to them. God is with them. The word of the Lord gives encouragement to them. Kung kanina, yung katotohanan, saan natin malatatagpuan sa salita ng Panginoon, dito, sabi doon, para tayo ay makaiwas sa discouragement, ano mag-i-encourage sa atin? Ang salita ng Panginoon. Sa Luke 5, 1-11, yun yung kwento ng, ng yung ihahagis nila, yung si Peter, si John, at saka si Andrew, nangingisda. Actually, apat sila. Nangingisda sila. The whole night na sila nangingisda. Tapos dumating na yung madaling araw. Ito, dumating na si Jesus. Sabi ni Jesus, ihagis mo yung lambat. Sabi ni Peter, Panginoon, buong gabi na kami, buong madaling araw na kami wala kami nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Kung na-discourage si Peter doon, hindi niya makikita yung blessing na ginawa ng Panginoon sa kanya. Nung sinabi na ihagis, nung hinagis na ni Peter, sabi doon na it takes the four of them para lang hilain sa sobrang bigat dahil napuno yung net nila. At sabi doon sa text, nasira yung net nila. Kung na-discourage si Peter, hindi nila natanggap yung blessing. Paalala rin sa atin na whenever discouragement dumarating sa atin, sumunod nga lang daw tayo, sabi sa huwag ka lang mag-rebel. Ibig sabihin doon na sumunod ka pa rin sa Panginoon. At tandaan nyo, magkakaroon ng blessing. Sabi doon, Christian workers, quitting time doesn't arrive until they have completed the task the Lord has assigned. Bilang sa mga lingkod ng Panginoon, ang pag-quit natin bilang mga anak niya is pag tayo ay tinawag niya. O kaya pag dumating na siya. Pero habang tayo ay nabubuhay dito, nais ng Panginoon na magpatuloy na tayo. Huwag natin iisipin na hanggang dito na lang ako. Ayoko na. Tandaan natin, ma-overcome ng Panginoon yun. Dahil anak niya, ma-overcome mo rin yun. Discouragement. Kaya ang result ng discouragement, balik tayo sa Ezra, matatagpuan natin sa verse 24, ito ang nangyari. Then they ceased the work of the house of God, which is at Jerusalem. So it ceased unto the 2nd year of the reign of Darius, the king of Persia. So dahil sila ay na-discourage, huminto sila. Katotohanan na pag tayo ay na-discourage, may pag-asa rin na tayo ay huminto sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya doon, na-discourage yung mga people, kaya siguro tumagal ng 30 years ang pag-build ng temple na yun. Kasi humihinto-hinto rin sila. Maaari, na-discourage rin sila. That leads us to the last point. Kanina, deception, dadayain ka ng kalaban, tapos, i-discourage ka niya para huminto ka na talaga. And the last, the third point sa ating pag-aaral is the enemy's plan to accuse them. False accusation. Ito yung isa sa mga masasakit na mangyayari pag tayo ay nagpapatuloy. Dumarating yung mga tinatawag na false accusation. Dito, kung babasahin natin yung kabuuan ng chapter 4, malalaman natin na inaakusahan sila ng mga bagay na hindi naman tama. Sabi doon, the temple was finished after 30 years. This time, the Samaritans slandered the Jews in a letter to Ahasuerus.
Hindi man natin alam kung ano yung detalye ng sulat, pero nakakasigurado tayo na pinipigilan nito na matapos ng Hudyo ang mga kanilang sinimulan. Sa verse 7 and 9, verse 7 to 9, ito yung sabi doon. And in the days of Artaxerxes wrote Bishalam, Mithredath, and Tapiel, and the rest of their companion unto Artaxerxes king of Persia, and written on the letter was written in Syrian tongue, and interpreted in the Syrian tongue. Rehum the chancellor and Shimshai the scribe wrote the letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort. Verse 9. Then wrote Rehum the chancellor and Shimshai the scribe and the rest of their companion and Dinatais and Afarsad. Ang hirap talaga ng mga pangalan noon, no? Anyway, sabi dito, Archivites and the Babylonians and the Susanites and the Hivites and the Elamites. Actually, yung mga binanggit na pangalan dito, yun yung mga nagnanais na sirain yung ginagawa. Sumulat sila dahil sinasabi nila dito na sa hari, sabi na kailangan yung ipatigil yung ginagawa. Kasi after nung na-build nila yung temple, gusto nilang lagyan ito ng wall para ma-fortify. At sabi ng mga tao ito, tignan niyo yung ginagawa. Inaakusahan sila na magkakaroon yan sila ng sarili nilang gobyerno, kaya nila gustong saraduhan. And of course, kung ikaw yung hari, ang unang-unang iisipin mo, mawawalan ng taxation. Kasi yung mga tao na pinamumunuan mo, nagbibigay ng tribute and of course, yung tax. Kaya yun yung isa sa mga pangunahin na inaakusahan nila. Kaya nila gusto nilang, sabi ng mga kalaban, kaya nila gustong magsarili kasi ayaw na nila magbigay ng tax sa inyo. Gusto nila magkaroon na sila ng sariling gobyerno. Pero hindi yun yung nais ng mga Israelites. Kasi naniniwala sila kung sino ang nilagay ng Panginoon is dapat sila magbigay ng parang magpapasubmit sila. Di ba yun din ang nais ng Panginoon sa atin? Nung kinuha niya yung pera sa bibig, ibigay mo yung para sa hari, pero ibigay mo yung para sa Panginoon. Na nagpapatunay kung sino ang binibigay ng Panginoon sa atin dyan, sumusunod tayo. And dito, sa mga Israelites, hindi nila nais na magkaroon sila ng sariling gobyerno pa sa ngayon. Kasi naniniwala sila na ang mismo ang Panginoon ang siyang kikilos para sila ay alisin kung nasaan sila ngayon. Pero dahil sa mga ginagawa ng kalaban, sinasabihan sila ng mga masasamang bagay. And of course, siyempre, pag nakakarinig ka ng mga masasama at maling bagay, nadi-discourage ka na naman. Bumabalik na naman tayo sa discouragement. Ikaw bilang mananampalataya, binago na ng Panginoon, sometimes may dumarating sa buhay mo. Tapos pinupoint out niya yung mga dati mong ginagawa. Para sa isang lingkod ng Panginoon, isa sa mga gawain ng kalaban is to point kung ano yung mga pagkakamali natin. Sabi nga, na ang kalaban natin, na si Satan, sabi doon sa Revelation, he is the accuser of the saints. Inaakusahan na tayo ng mga bagay na pinatawad na ng Panginoon. Yung nangyari kay Job, di ba? Inaakusahan ng kalaban na hindi totoo yan. Tanggalin mo lahat yan, di ba? Tignan mo lang kung hindi ka niya isumpa. Ganun din yung mga kaibigan ni Job. Inaakusahan siya na meron siyang kasalanan. Dapat hihingi niya na ng tawad sa Panginoon. Pero alam natin ang puso ni Job na wala siyang kasalanan. Pero nagpatuloy siya. Dahil sa pagpapatuloy niya, pinagpala siya ng Panginoon. Dumarating ba yung time na inaakusahan tayo sa mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon?
Lalo na yung mga naglilingkod sa Panginoon na dumadating sa point na sometimes ituturo yung mga dati mong ginagawa. Sakit nun. Yan ang isa sa mga pangunahing ginagawa ng kalaban sa Ezra chapter 4. Na kailangan na ipinapaalala sa atin na kailangan natin maging handa, maging mapagmatsyag, at lalo-lalo na ihahanda natin ang ating sarili sa mga dumarating na oposisyon sa buhay natin. Satan plays only by one rule. Do whatever it takes to win. Sabi doon, Satan plays only by one rule. Do whatever it takes to win. Gagawin at gagawin at gagawin ng kalaban ang lahat ng bagay, ang lahat ng kaparaanan para siya ay magwagi sa buhay ng isang Kristiyano nagnanais na sumunod sa Panginoon. Lahat gagawin niya. Sometimes, titirahin niya yung pinakamalapit sa iyo, mga kamag-anak mo. Sometimes, gagamitin niya yung kalusugan mo. Sometimes, gagamitin niya yung mga kaibigan mo. Lahat ng kaparaanan, gagamitin niya para lang siya ay magtagumpay. Kaya pag ikaw ay nakakaranas ng mga paghihirap or opposition sa buhay mo, matuwa ka. Kasi ibig sabihin, mas nananaig pa ang Panginoon sa iyo, kaya gusto ng kalaban na kunin ka sa Kanya. Kasi tandaan nyo, kung wala nang dumarating na oposisyon sa buhay mo, baka nanaig na ang kalaban sa iyo, kaya hindi ka na niya, sabi niya, hindi ko na susubukin mo. Kasi sa akin na yun. Reminder din sa atin yun na bakit di na ako nakakaranas ng mga pagsubok ng kalaban, baka ako ay talagang nagpapasailalim na sa kanya. Kasi tandaan nyo, ang gusto lang targetin ng kalaban, yung mga nagnanais na sumunod sa Panginoon. Yung mga nakuha niya na,